fun. It's more fun in the Philippines. One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, 4 hands and then away, both under influence. We had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for me now? One night of magic rush, the start a simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise. Ako si Ina. Pangarap ko maging mananakit. Ako po yung Mari at pangarap ko po maging My name is Ira Medintaya. Ang pangarap ko po ay nurse. You knew the hand of the devil, and you kept us awake with false teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on. Would it be good enough for me now? To call for hands of above, to lean on. Would it be good enough? Bakit daw may mga batang mahihirap? Okay. So, basically, hindi choice ng mga bata na sila ay maging mahirap. Usually, sila din ay mga biktima. Alam naman natin, you cannot choose a family where you should come from. But being poor, being oppressed, this is a reality that we must face. No? Isa itong katotohanan na hindi natin pwedeng maiwasan. Okay, so, pag ang isang bata ay mahirap, okay, especially financially poor, siya ay very vulnerable. Siya ay palaging naging biktima ng iba't ibang social issues. Una, we have child labor. Okay? Sa murang edad nila, dahil sa kahirapan, napupwersa sila na magtrabaho. Now, based on the law against child abuse, which is Republic Act 7610, okay, 17 years old pababa ang ibig sabihin ng child. So, ang isang bata na nagtatrabaho kung ang edad niya ay 17 years old pababa, he or she is a victim of child labor. Since ang mga bata, ang isa nilang issue ay child labor, so magiging ano din sila? Street children. Pag ang isang bata ay walang mapasukan ng trabaho, magtitinda na lang yan sa kalsada. Okay? May nagtitinda ng bulaklak, nagtitinda ng iba't ibang mga pagkain para
nakapag-aral sila. Meron din tayong nangangalakal ng basura, no? Even outside the campus, we can see this, nangangalakal sila sa basura. May pagbili nila yung pinaglagyan ng mineral water, C2, etc. The most basic question, anong gagawin natin dito? Okay? Para maiwasan. Anong gagawin natin para wala nang mahirap na bata? Anong gagawin natin para wala nang maabuso? Okay? So, most of the time, ang biniblame natin ng gobyerno. No? Pero, meron pagkukulang din ng gobyerno. Pero, on my experience, when I was in the child abuse program, ang una sa lahat ay yung proteksyon ng bata mismo sa pamilya. Okay? Sometimes the children are too many, no? They're being deprived of their basic needs. Second, minsan napapabayaan sila. So, kung ang bata ay nasa edad na 17 pababa, ibig sabihin, kailangan binabantayan pa yan. Lalo na yung physical, hindi niya kaya. Kung sino-sino lang ang kukuha sa kanya, no? So, yun ang magagawa natin. Is start protecting our own children in our own homes, no? Iyon, isa sa mga magagawa natin, no? Isa pa, yun na nga, no? They are already poor, biktima pa sila ng different kinds of abuses, no? Yun po ang tingin kong pwede natin gawin, no? Pero basically, hindi natin pwedeng alisin ang kahirapan. The country itself is a third world country na kung saan maraming mahirap. But we can do something para mamitigate ito, mabawasan. No? Marami tayong magagawa para hindi ito lumala. Yun lang po ang maisi-share ko. Sana nakakuha kayo ng leksyon o insights sa maikling interview na ito. And I thank my students for choosing me. I was surprised, no? Sa ganitong paraan na ipahayag ko rin sa ibang estudyante, no? So, yun lang po. Be safe and God bless.